quick recap yung mga nasabi ko dahil madami nang na-establish dito sa pag-aaral na 'to. So, yung foundation, 'di ba po yung importantehan ng, mayroong vision because sinasabi dun sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. Pinag-aralan natin yung mga characteristic ng mga, yung mga visionary leaders at nung nakaraan nag-focus tayo sa example which is kay Nehemiah. At ngayon po meron din isa tayong prophet na makikilala, natag siya as a minor prophet dahil ang influence niya sa mga Bible scholars po, sa pag-aaral ng mga Bible po, natatag ang merong mga 10 minor prophets kung di ako nagkakamali. Isa doon si Habakkuk at natatag silang minor prophets kasi yung may dalawang explanation. Una, yung nasasakupan nila, yung pagpa-prophesy nila is limited lang doon sa parang locally. Hindi siya pang ano ba tawag dito, pang malawakan. Pero syempre dahil siya ay prophet, meron pa rin siyang impluwensya doon sa kabuuang Israel. So, yun po. Pangalawa, minor prophets kasi maikli lang yun na isulat. Yun. So, ang Habakuk po ay mayroong tatlong chapter lang, chapters, at yun po. Sino na nakabasa ng Habakuk? Sino ang mga nagbabasa ng Old Testament ngayon? Can you raise your hand or heart? Hindi pa po. Opo, Hindi nabasa pa. mo. Si Ate Beck, nabasa mo na Ate Beck? Ako po, nabasa ko na po yun. Okay, okay, so nabasa na ng iba, yung iba hindi pa nakakabasa. Pero we encourage po na after po nito, mabasa po natin kasi tatlong chapter lang naman. Actually, hindi naman sa pagmamayabang pero nung nasa pastoral kami noon, pinagbabasa kami kahit sa Old Testament noon. Kaya ang pagkakalam ko sa ikot ngayon, ngayong taon na 'to, nakakapang 5 o 6 na akong basa ng Old Testament. Aside from New Testament kasi marami ng beses niya nababalikan dahil sa mga devotion. So, kailangan din po natin maging familiar sa Old Testament kasi sinasabi sa Romans 15:4, the things that were written before were written for our learning. Meaning to say, yung mga naisulat noon, yun ay naisulat para tayo ay makinabang for our learning. So, marami tayong may skip na mga pagtuturo kung hindi natin alam yung mga naisulat noon. Kasi even Jesus po, he quoted the Old Testament nung nakaharap niya ang kaaway. Pero yun nga, ang importansya po ng tawag dito, bihasa din tayo sa paggamit ng Old Testament. Kaya po ang gagamitin natin ngayon is si Habakkuk. Magpatuloy po tayo sa pagbibigay ng mga background o context kay Habakkuk po. Si Habakkuk po ay um, tawag dito, siya ay isang propeta, katulad ng sinabi ko kanina. Ang kanyang pangalan po ay Hebrew. Ito ay nagmula sa verb na habak. Ang ibig sabihin ay embrace o yakapin. Kaya ang pangalan Ay, niya di, po ay ay, can di, be di talaga umaandar translated. yung ano mo, monitor mo. Okay, so let's continue po. Ulit po, si Habakuk ay tawag dito, yung word niya po na yung pangalan niya mismo ay may ibig sabihin, embrace. Ang yung habak na word, pero yung mismong Habakuk po ang ibig sabihin nun is the one who embrace. Kasi pong ang pangyayari po nung si Habakuk ay nabubuhay, nahati po ang Israel, kung natatandaan niyo po yung pagkakahati ng Israel, yung sa northern part po, nandoon po yung 10 tribes. Kasi po di ba may 12 tribes ang Israel sa pamagitan ni Jacob. Yung 10 po nandun sa northern ng Israel, tapos yung sa southern part po, doon naman po yung dalawang lahi or dalawang tribes, which is si Judah na pinagmulan ng Panginoong Yesus at si Benjamin. So, doon po nahati yon nung panahon ni Rehoboam.
apo na po siya ni David. So David po, I mean si King Saul po, 'di ba, yung hari, napaalis siya o napatalsik siya, pinalitan siya ni David, tapos kay David po si Solomon, tapos si Solomon po yung anak niya si Rehoboam. So yun po yung apo niya. Noong panahon ng apo niya, nagkaroon ng paghahati sa bayang Israel. Kumbaga, nagkaroon ng North and South. Kaya po ito pong si Habakuk, siya po ay nabuhay doon sa panahon na yon at siya ay nasa southern part. Kumbaga siya ay nandun sa dalawang tribes, kay Judah at saka kay Benjamin. Nung panahon po na yon, meron pong spiritual dryness na nararanasan ang bayang Judah kasi po sila ay corrupt, sila ay idolaters, sila ay basta lahat ng evilness na nakikita sa panahon na yon nandoon sa Juda. Kaya sa sulat or sa panalangin ni Habakuk mula sa chapter 1 pa lang to chapter 3, pinapakita talaga doon yung yung parang um, karumihan or kasalanan na naghahari doon sa Juda. Talagang tumalikod sila. Kaya kahit pa lang doon sa pangalan na the one who embrace or one who embrace, pinapakita na ng pangalan ni Habakuk na ang pagyakap ng Panginoon ay kinakailangan sa kanyang bayan. At siya din bilang propeta po, kailangan ng pagyakap, yung pagyakap niya sa Diyos na pinapanaligan niya. So yun po yung pangyayari dito kay Habakuk. At si Habakuk po ay pinapaniwalaan na nabuhay din siya nung kapanahunan ni Isaiah. Kilala niyo po sa Isaiah, marami siyang isunulat, which is one of the major prophets. Si Ezekiel din po, up to dun sa mga panahon na yon. So, yun po yung patungkol kay Habakuk. Again, 3 chapters lang. And then sa chapter 1 po, ito yung kanyang panalangin. Dito niya inilatha yung problema na kasalukuyang dinadaanan ng bayang Judah. Again po, Judah kasi yung Israel nandoon sa taas, sa northern part, nasa southern part sila. Ang una niya, meron po siyang dalawang problemang iniharap sa Panginoon o kaya ipinanalangin. So, yun po yung parang makikita natin na bilang mga leaders or bilang mga lingkod ng Panginoon, hindi namang ibig sabihin nun na wala kang problema. At yung parang paglagay lang din po ng balance kasi 'di ba minsan tayong mga leaders or tayong mga ginagamit ng Panginoon, minsan 'pag hindi tayo nagiging aware, ang nagiging focus natin yung lahat ng problema na lang sa loob ng church. Pero wala tayong solusyon na ibin na i na inila na inilalathala sa table. Kumbaga, nung nakaraan po binigyan natin yun ng balance na hindi masama na makita mo yung problema, pero meron ding solusyon. Kaya kailangan mong isik ang Panginoon para mo makita or masabi niya kung ano yung kanyang solusyon dun sa problema na yon. So meron pong dalawang problema si Habakuk. Number one, yung binabanggit ko po kanina na um, ay yung mga evilness na naghahari doon sa Juda. Kaya sa chapter 1 pa lang po, sinasabi na diyan sa verse 2, O Lord, how long shall I cry, and you will not hear? Even cry out to you, violence. Dito po pinapakita na si Habakuk po talagang marubdob niyang sinasabi sa Panginoon, hanggang kailan pa ako magtitiis sa kasamaang nakikita ko dito sa bayang Huda, sa Juda po. So yun yung kanyang unang problema. Sumagot ang Panginoon mula verse 5 to verse 11 po sa same chapter. At yung kalahati po ng chapter 1, dito na po inilathala naman ni Habakuk yung kanyang pangalawang problema. Pangalawang problema po, dahil sinabi po kasi ng Panginoon na gagamitin niya yung Chaldeans at yung Babylon. Kasi po nung mga panahon na yon sila ay sinakop ng Assyrian, 'di ba po nakita niyo yun kay Nehemiah. Tapos sa southern part po, sila naman ay nasasakop ng Babylonia. At meron din pag-aaral na it could be po na si um, Habakuk ay yung mga naabutan niya yung panahon ni Nebuchadnezzar. So dito po makikita natin na okay, let's go back po. So dun na tayo sa pangalawa pong problema na inilathala ni Habakuk po ay yung problema patungkol doon sa um patungkol po dito sa
um, una po yung evilness ng bayang Huda, pangalawa po yung kanyang problema doon sa paggamit ng Diyos patungkol sa Babylonian, mga Babylons, para maging rod or parang maging, ano ba tawag dito, yung parang panghampas ng Diyos sa bayang Huda. Kasi po, no Old Testament po, makikita natin yung buong Old Testament po, may mga ginagamit ang Diyos ng mga bayan or bansa sa paligid ng Israel para gisingin muli ang bayang Israel. So, makikita po natin doon na nasakop sila ng Assyrian, ng mga Palestine, ng mga Babylonians, at itong panahon po na ito, nagtataka si Habakuk kasi sinabi ng Panginoon na gagamitin niya yung Babylons para maging pamalo sa kanyang bayan, which is ang bayang Israel. Kaya dito po natin makikita kasi si Habakuk po parang ang issue niya, hindi pala parang, ang issue niya po mas masama pa yung mga taga-Babylons kaysa sa aming Israel. Bakit mo sila gagamitin? Tinatanong niya ang Panginoon, bakit mo siya gagamitin para kami ay hampasin or parusahan? So yun po yung kanyang diskusyon. So dito po makikita natin na even a prophet, hindi po ibig sabihin na wala siyang karapatan na magtanong sa Diyos. Like, yung sa prayer niya po, marugdog niyang inilalathala yung kasalukuyang issue ng bayang Huda. Dahil po doon, naisulat ang chapter 2. Kaya dito po sa chapter 2 po, ito naman po yung pangalawang reply ng Panginoon. So, again po ulitin natin, mayroong dalawang issue na inilathala si Habakuk sa Panginoon. Number one, yung karumihan or kasalanan ng bayang Huda or ang kabuuang Israel. At number two, bakit gagamitin yung bayang Babylonian para sila ay parusahan o hagupitin or maging judgment rod ng Panginoon dun sa bayang Israel. So yun po. Ngayon po, dahil siya nagtatanong, may sagot ang Panginoon. Yun po yung sinasabi natin doon sa prayer na when you pray, God speak. Alam ba natin na ang Panginoon kapag tayo nananalangin, siya ay sumasagot. Pero kadalasan, sa ating prayer time, tayo lang yung salita ng salita. Tapos, amen na. Hindi na natin inaantay sumagot ang Panginoon. Kaya nangyayari, ipag-pray mo na naman ulit yung bagay na yon kahit ang totoo, nasagot na yun ng Panginoon. So, sideline lang po yun. Kasi ang pinag-usapan natin ngayon ay vision. Now, sa chapter 2 po, dito po sumagot ang Panginoon. Ang sabi niya po sa verse 2, "Then the Lord answered me and said," pa-continue nga na pabasa ako, Rod. Pabasa nga ng Habakuk 2, chapter 2, 2 to 3. Yung nakikita mo sa screen. Habakkuk 2, 2 to 3. Then the Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak, and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Okay, thank you. So that's from the King James Version po. Makikita po natin doon sa first reply po ng Panginoon dito sa chapter 1 verse 5 to 11, sinasabi niya po na for I will work a work in your days. Sabi niya po doon, yun yung gagamitin niya yung bayang Chaldeans o yung Babylonians para parusahan yung bayang Judah or kabuuan ng Israel. Sa pangalawang reply po ng Panginoon dito sa chapter 2 verse 2 to 3, yung nabasa po ni Rod sa atin, kaya sinasabi po diyan sa verse 2 sa una pa lang, "Then the Lord answered me and said." Meaning, sa vision po, nagsasalita ang Panginoon. The Lord answered. Nanalangin si Habakuk, inilathala niya yung mga problema sa Panginoon, sumagot ang Panginoon. Anong sagot ng Panginoon? Number one po, write the vision. Yun po yung una nating kailangang gawin. Kapag nagsalita ang Panginoon, before kasi tablets yung mga ginagamit, like yung mga sa kahoy or sa mga bato, yun yung mga ginagamit noon. Ngayon,
naabutan ko pa naman yung mga paper, yung bibili ka ng mga papel, dun mo isusulat, ganyan-ganyan. Pero ngayon po dahil sa mga gadgets na, tablet, phone, saan ka man naroroon puwede mo maisulat. Pero na-appreciate ko pa rin yung mga ma-appreciate pa rin natin yung mga, manampalataya or yung mga tao na gumagamit ng mga papel. So, dito po natin makikita na when you receive a vision from the Lord, you need to write it. Kailangan mo siyang isulat. Isulat mo siya. Kasi minsan, yung pagte-take notes natin, kahit yung pagte-take notes natin, kinatatamaran pa natin. Kasi akala natin, ay, maano ko naman yan, maalala ko naman yan sa mga panahon na ano. Hanggang sa nakalimutan mo na meron palang sinabi sa'yo ang Panginoon way back 10 years ago, 5 years ago. Kaya pag meron kang babalikan kung meron kang isusulat. Kaya nga ang sabi diyan, that he may run who reads it. That he may run who reads it. Yung mga kung isipin po natin yung mga Old Testament and New Testament, kung walang naisulat or kung kinatamaran ng mga lingkod ng Panginoon na magsulat, ano mababasa natin ngayon? Ano magbibigay ng inspiration na sa atin ngayon? Kasi yes, kayang gawin naman lahat ng Panginoon yun. Siya nga nagsulat nga siya ng Ten Commandments sa bato nung binigay yung Ten Commandments kay Moses Pero yung nais niya na yung mga tao, yung mga lingkod ng Panginoon, may partisipasyong gagawin. Kaya nga, nagsalita na nga ang Panginoon, isusulat mo na lang, ang dami mo pang mga reasoning, di ba? Kaya dito po makikita natin, when you receive a vision from the Lord, you need to write it down. Write the vision. Pangalawa po, make it plain. Pag sinabi pong make it plain, make it simple. Like, yung maiintindihan mo, maiintindihan ng mga makakabasa nun, at maiintindihan ng mga tao. Hindi mo kailangan maging parang nanggaling ka sa ibang planeta na hindi maintindihan yung mga vision na pinakita sa'yo ng Panginoon. This is joke. Parang, di ba minsan, yung part na maintindihan naman yung parang part na hindi talaga naiintindihan yung sulat mo. Like me, ang pangit ng sulat ko. Pero hindi ibig sabihin no, na parang gulo-gulo yung sinabi ng Panginoon. Di ba po? Ang sinasabi po kasi dito make it plain, parang make it simple na maiintindihan ng mga taong makakabasa noon. Hindi mo kailangang maging parang super spiritual na parang hindi ka na naiintindihan ng mga tao. Yun po yung sinasabi dito sa verse 2. When you receive the vision, write it down, make it plain, para yung mga taong makakabasa noon is maiintindihan din nila. And number 3 po, or verse 3, for the vision is yet for an appointed time. Meaning, yung vision po na pinapakita ng Panginoon, or let's say, ang vision na pinapakita ng Panginoon po, it's always on the future. Hindi ibig sabihin na it's always in the future na parang after pa ng 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, ilang dekada na bago mangyari. It could be tomorrow, it could be next week, it could be after a month. Hindi po doon sa timeline ng tao. Remember po, iba yung timeline natin sa timeline ng Panginoon. So dito po makikita natin, a vision is yet for an appointed time. Meaning to say, mayroon po talagang panahon na mangyayari yung vision na yon. Kaya nga lang, take note, hindi sa timeline mo. Always doon sa timeline ng Panginoon. Kasi minsan meron tayong pinagpipray na, Panginoon, pangyarihin mo na ngayon na or next week or tomorrow, or alam mo yung parang nilalagyan mo ng time ang Panginoon para niya gawin yung bagay na na gusto mong mangyari. Ganun po yung sinasabi ni Habakuk dito sa kanyang panalangin. Lord, hanggang kailan pa ba kami tawag dito magtitiis sa kasamaan o sa violence or sa karumihan ng bayang Huda? Hanggang kailan ka mananahimik? Hanggang kailan mo kami hindi sasagutin? Yun po yung kanyang mga panalangin sa chapter 1. Pero po dito pinapakita ng Panginoon, when God gives you a vision, merong time para pangyarihin yon. At ang sabi po, but at the end, it will speak. It will not lie.
Meaning to say, kapag naisulat mo yung vision, kapag plain siyang naisulat mo, merong time na mangyayari yon at kapag nangyari na yon, nagsasalita yon. Meaning to say, ay yun pala yung nasabi sa akin ng Panginoon 5 years ago. 'Di ba nagbigay ako sa inyo ng parang testimony about sa vision na pinakita sa akin ng Panginoon during my prayer and fasting way back, ilang dekada nang nakalipas. Pero nung napangyari na yon, parang napagtagpi-tagpi mo. Yun pala yung sinabi ng Panginoon sa akin noon. Ang mahirap kung yung vision na yon hindi mo naisulat kasi wala kang babalikan. Kasi kahit sinabi mong yung memory mo is pang 1 terabyte, pero dahil sa sobrang madaming nangyari sa buhay mo, nakalimutan mo na yung sinabi ng Panginoon. The vision of the Lord, makikita mo na sa Panginoon yon kasi nagsasalita yon. Sabi diyan, it will not lie. Hindi nagsisinungaling yung vision ng Panginoon. Sa palagay mo man, ayun na yung susunod pala. Though it tarries, wait for it. Because it will surely come. It will not tarry. Dito po natin makikita yung salita pong tarry, paulit-ulit po yan. Ang ibig sabihin lang po niyan sa madaling salita sa atin is delay. Parang na-delay sa panahon, sa ano mo ha, sa parang timeline mo. Pero meron talaga appointed time ang Panginoon sa vision na yon. Though it tarries, meaning to say, sa palagay mo parang na-delay, kasi ang Panginoon po hindi siya nade-delay. Meron po talagang timeline ang Panginoon. Sa palagay lang natin yon na nade-delay. Pero ang sabi ng Panginoon dito, though it tarries, wait for it. Dito po bumabagsak yung mga lingkod ng Panginoon o yung mga leaders ng Panginoon kasi once na naipakita sa kanila yung vision na yun, agad-agad gusto na nilang makarating sa ganong sitwasyon. But the vision is yet for an appointed time. Wait for it. Kailangan mo mag-antay. Yung season po ng waiting, ito yung kinakatamaran din minsan ng mga manampalataya. Like ako din po, dumaan ako doon sa ganong sitwasyon na parang ito pinakita sa akin ng Panginoon na nagsasalita ako sa mga tao or nagtuturo ako. Pero minsan gusto mo nang madaliin o i-microwave yung pinapakita sa'yo ng Panginoon. 'Di ba? May mga vision minsan ng Panginoon sa'yo na sino ka after 10 years, sino ka after 20 years. Gusto mo agad maapakan yon. Pero tandaan po natin yung pag-akyat sa bundok, hindi po agad-agad mo na pag nagdesisyon kang humakbang ng isang step, ay nandoon ka na sa 1,000 steps, 'di ba po? Kailangan mo munang daanan yung 2, 3, 4 hanggang sa maging 10s ka, hanggang sa maging hundreds, hanggang sa maging 5,000, hanggang sa makaabot ka sa 1,000 steps. So yun po yung sinasabi dito, it will surely come. Dito po natin makikita na ang vision na mula sa Panginoon, it will surely come. Makikita mo na yun ay vision ng Panginoon kasi kahit matagalan or kahit mabilis, it will surely come. Hindi ka dehado at hindi ka din naman papahirapan ng Panginoon or parang sinasabi niya dito may kasiguraduhan. Darating at darating 'yon. So nakikita niyo po diyan, see it, God gives the vision. Write it or write it down and make it plain. Maghintay at yung katiyakan na marireceive mo 'yon. Nasaan tayo dito ngayon? Mag-reflect tayo ngayong gabing ito. Nasaan tayo? Tayo ba yung mga lingkod na nakakatanggap ng vision pero kinatatamaran nating magsulat? Tayo ba yung leader na wala pa tayong nare-receive the vision? Then, be like Habakkuk. Ipag-pray mo sa Panginoon yung kasalukuyan mong problema, yung kasalukuyan mong sitwasyon, and then let God speak during your prayer or during dun sa pagbabasa mo ng salita niya. Kasi ang Panginoon magsasalita siya. Pero ang tanong, nakikinig ka ba? Katulad nung sinasabi ni Kuya Paul sa atin the last time nung tayo nag-aaral. So, magbigay po tayo ng mga ilang practical na pwede natin may apply. Kasi po ang salita ng Panginoon, ito din po ay application. We can apply. Okay. So, magbigay po tayo ng mga ilang practical po. 3 lang po 'tong slide ko na 'to, para mai-apply natin agad-agad yung ating pinag-aralan. Vision that guides action. Meaning to say, kapag mayroong naipakitang vision sa'yo ang Panginoon,
kailangan mo ng pagpapatuloy na kausapin siya kasi kahit yung mga hakbang o yung mga aksyon, ibibigay niya din. A visionary leader turns a God-given vision into, number one, may clear na direksyon. Like for example, inilagay sa'yo ng Panginoon na magkaroon, I mean, minimithi na inilagay ng Panginoon sa'yo na magkaroon ng 10 bagong manampalataya sa church nyo. Let's say for example, mayroong clear direction ang Panginoon doon. It could be mag-street evangelism ka, pwede din na mag house to house ka, pwede din na mag-street broadcasting ka. Mayroong direksyon na pinapakita sa iyo ang Panginoon doon sa vision na kanyang ibinigay. Para ka kumbaga parang mag-move forward ka. Yun po yung sinasabi diyan. You need to have a clear direction. Mayroong clear, klarado ang direksyon na ibinibigay ng Panginoon. And then mag-steady in progress po, meaning to say mag-set ka ng priorities. Ano man ang mangyari, umulan, bumagyo, umaraw, ano man yung mga sitwasyon mo sa buhay, nandoon ka. Kasi may vision na ipinakita sa iyo ang Panginoon. Maalala po natin yung nagsimula sa atin, di ba? Umulan, bumagyo, lubog ang Manila, lubog ang Tondo, nauna siya sa meeting namin. Kasi nga, nagsiset siya ng priority. Like, wala akong maalala na nag-absent siya during doon sa duration na yon na sinasakop na mabuting balita ang buong Tondo. Parang ganun po. Make wise decision. Meron talagang palaging pinakamabuti kang desisyon na pipiliin. At kailangan mong mag-move forward. Kasi hindi po bilang mga visionary leader po, wala sa bokabularyo natin yung backward. Always forward. Meron minsang pag-stop, pero hindi yung parang naging stagnant ka ng sobrang tagal na hindi ka na gumagalaw. At kailangan po ng pagpapatuloy. Persistent ka doon sa ikinumit mo or doon sa direksyon na binigay sa'yo ng Panginoon. Tinitingnan mo yung progreso, like binabasa mo yung data. Ilang street na yung nasakop natin, ilang bahay na yung napahayagan natin. Kung ikaw ay nasa discipleship, ilan na yung mga nadi-disciple mo sa kasalukuyan na ito? Meron bang sinasabi sa iyo ang Panginoon na after 2 years, dagdagan mo ng 2 o 3 o 4? Merong direction doon ng Panginoon at kailangan mong basahin yung progreso na yon. Yun po. Pangatlo po, mayroong team alignment. Katulad po nung nasabi natin nung nakaraan po, kapag binigay ng Diyos ang vision, hindi ibig sabihin no na gagawin mong mag-isa. A vision is always something na mayroon kang team na ibibuild para gumawang kasama mo. Pero habang gumagalaw na kayo doon sa vision, mayroong panahon o sitwasyon minsan na parang naliliwi kayo o yung parang napupunta kayo sa ibang direksyon. Kaya nga kailangan ng alignment. Kailangan mo palaging paapuyin, i-communicate yung vision. Ito yung sinasabi ng Panginoon, by this year, by 2 years, ito ang mangyayari sa lugar na ito yung mga madidisciple, ito yung mga magagawang house church. Lagi mo siya nagiging talk of your mouth. Lagi mo siyang i-communicate kahit baliktad na baliktad yung nakikita mo. Dahil yun ay paggalaw sa faith. And empowers mo yung iba para ma-unite yung team. Kasi pag kapag hinayaan mo na magsalita yung negatibong nangyayari, yun nga talaga ang mangyayari. Isa pa, kapag hindi ka nagsalita, para ka na ding nanahimik noon. Hindi ko alam kung nag-agree kayo doon. Kapag hindi ka nagsalita, para ka na ding nanahimik doon. Kaya kailangan po ng team alignment. Tandaan po natin, ang vision po nag-inspire o nagmo-motivate. Kasi sabi sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. Pero po, ang leadership po, hinahayaan niya ng vision na ibinigay ng Panginoon, may action siyang ginagawa para makapagbago ng buhay ng mga tao. Like, for example nga natin, ulitin lang natin, si Ate Vanji, sinasabi niya na hindi siya leader. Pero, nilalagay ng Panginoon sa puso niya na madala niya yung buong pamilya niya sa Panginoon.
At meron nga siyang aksyon na ginagawa doon. Kahit yung pagsimple lang na pagpaalala sa kanila na magsimba, manalangin, umattend ng mga Bible study na available, leadership na yun eh. Ano bang klaseng leadership pa yung nais mong puntahan kung hindi ka magsisimula doon sa sangkapamilyahan mo? Kasi yung leader po, mayroon po tayong realm of influence. Pag sinabing realm of influence, meron mga taong malalapit sa iyo na pinapa-impluwensyahan ng Panginoon in a godly influence. Yun po yung sinasabi natin dito. Next slide, communicate the vision. Katulad po nung sinasabi kanina, write the vision and make it plain, meaning ibig sabihin yung talagang klarado. Pero kahit klarado yun sa papel, kailangan mo din siya i-communicate dun sa team mo. Kailangan mo siyang sabihin ng maayos doon sa team mo. Like for example, ang vision natin is supernatural church. Sa unang pag-cast mo ng vision na yun, hindi naman maliwanag. Baka nga sa'yo, hindi pa rin maliwanag yun eh. Pero dahil kakausapin mo ang Panginoon doon, tuloy-tuloy sa vision na yun, maliliwanagan ka. At kapag naliliwanagan sa'yo or kung gaano kaliwanag sa'yo, ganun mo lang din mako-communicate na maayos sa mga pinapangunahan mo. Katulad po nung sinasabi natin, hindi ibig sabihin na galing sa Diyos ang vision na yon is yung parang hindi ka na naiintindihan ng mga tao. Na para bagang nanggaling ka sa ibang planeta. Kaya nga po yung mga Bible teacher, yung mga preacher, yung mga pastors, yung mga prophets, yung mga evangelists, ito yung parang pangungusap sa atin ng Panginoon. Kahit pa sobrang laki nung ipinapakita sa iyo ng Panginoon, kapag ito na ay ikino-communicate mo o ibinabahagi mo sa mga kapatid mo sa pananampalataya, hayaan mo na yun ay maging simple na maiintindihan nila. Kumbaga, ipapakain mo sa kanila. Hindi ba yung parang buong manok na ibinigay mo sa kanila ng isang buong buo? Na parang sila na lang kakain, sila na lang bahala maghimay-himay. So, ganun po yung parang bigat ng mga nagpapahayag ng mabuting balita. You need to share the vision clearly, kalarado, simple, magagamit tayo ng mga language na maintindihan ng mga tao that can understand. Kaya nga po, di ba minsan, kahit parang ano sa akin yung parang mag-Taglish, pero dahil sa iniisip natin yung mga ibang generation na kasama natin, sinisikap natin na mag-Tagalog. Pero minsan lumalabas din yun na talagang hindi kasi na ako pure na Tagalog. Parang gano'n. Pero ibig sabihin po, gagamit tayo ng mga lengguwahe na maiintindihan ng mga tao. Like for me and Rod, siguro si Rod, kung nag-share siya, hindi naman siguro siya nagagamit ng Korean sa inyo. Kasi kahit maayos yung pagkaka-Korean niya, hindi niyo maintindihan. So, ganun din po. Hindi naman ibig sabihin nung pag sinabing compelling language, hindi ka na maintindihan ng mga tao. Kahit gaano pa kaganda yung mensahe, yung pagtuturo ng Panginoon, yung sinasabi ng Panginoon, kapag hindi mo na i-communicate yung ng maayos sa mga kapatid, hindi nila mapapakinabangan. Ikaw lang nakakaintindi nun. Pangalawa po, inspire and encourage. Laging kapag kino-communicate mo ang vision, ito ay nakakapag-encourage, ito ay nakakapag-build, ito ay nakakapag-motivate, ito ay nakakapag-inspire sa mga tao. Let's say for example, sa nakikita natin sa picture, our vision, for example po sa corporate, a better future built together with purpose and impact. So maliwanag na kapag ang pupuntahan natin is a better future, yung maliwanag na kinabukasan, sama-sama natin 'tong i-build na mayroong layunin at mag-i-impact. Hindi lang sa henerasyon ngayon kundi sa susunod na henerasyon. So parang ganun po. Connect the vision to people's value and potential. Number 3 po, unite around and share purpose. Ang ibig sabihin po naman nito, you need to build trust, pagkakatiwalaan mo yung tao mo, yung mga nasa ilalim mo. Remember, teamwork makes the dream work. Alignment, kailangan mo sila palaging i-align. Kaya nga pag ikino-communicate natin yung vision, paulit-ulit lang, ina-align din natin sila. Commitment, nagpapatuloy ka na mag-move forward. Again, ang visionary leaders po, wala sa kalingkingan natin at wala sa bokabularyo natin ang mag-backward. We always
go forward. Pero sa pag-forward po natin, together, meaning kasama, hindi lang ikaw nag-forward, kundi kasama sila. Liwanagin po natin, sa baba po, ang klaradong mensahe ngayon, nagkikreate po ng matatag na kinabukasan. A clear message today creates a stronger tomorrow. Yan po ang nangyayari kapag ikino-communicate natin yung vision. And last slide for tonight po, lead with courage and integrity. Alam na natin to. Kailangan natin ng faith, courage, humility, and perseverance. Pag faith po, nagli-lead tayo ng unwavering faith in God's purpose and guidance. Meaning to say, si Habakkuk po, parang unwaver na yung faith. I mean, yung faith niya parang nag-waver na. Dahil sinasabi niya na, hanggang kailan ba ako, Lord, magtitiis sa kalagayang ito na nakikita kong kasamaan sa bahay. Kumbaga parang kapag nakita mo yung physical na nangyayari, parang maliliwin na yung faith mo. Pero kailangan mong mag-stand doon sa Diyos na pinapanaligan mo. Kasi ang faith ang magdadala sa'yo kung saan yung pinapakita ng Panginoon. At para ka makatungo doon, kailangan mo din palagi ng kalakasan. Remember, napag-aralan natin sa Joshua, ang sabi doon, be strong and have a very great or good or have a courageous. Maging strong ka at maging matatag. Paulit-ulit ng sinasabi doon. Make bold decision, stand firm for what is right. Again, si Habakkuk po, hindi po siya na-impluensyahan ng mga pangyayari sa paligid niya. Nag-stand firm siya doon sa Diyos na pinapanaligan niya. Kahit pa mahirap. Humility, of course, alam natin yan, na mag-lead tayo with a servant heart. Always listen and give others credit. Kaya nga dito, parang, tawag dito, yung sinasabi natin na na-appreciate natin yung ginagawa ng kapatid natin, na-appreciate natin yung sinabi niya, na-appreciate natin yung isinishare niya, hindi yun yung parang ikaw lang at ikaw ang papakinggan. At dun po natin makita yung pagkakaroon natin ng servant heart. Meaning to say, sa harapan ng Diyos, pantay-pantay tayo. Magsalita ka at matuto ka ding makinig. Doon po kadalasan bumabagsak yung mga leader o yung mga even pastor na ginagamit ng Panginoon kapag hindi na sila marunong makinig sa nasakupan nila. Napakinggan ko nga to sa isang movie, sinabi niya, leader siya. Ang sabi niya, ang taong hindi marunong makinig sa kanyang nasasakupan ay hindi karapat-dapat manguna. Which is correct. Kahit yun ay parang worldly po na mindset. Totoo yun. Even in Christianity po, ang isang leader na hindi marunong makinig sa kanyang nasasakupan, wala siyang karapatang mamuno. Aray ko po. And then lastly, perseverance. Stay the course, manatili ka doon sa takbuhin ibinigay sa'yo ng Panginoon, i-overcome mo yung mga pagbabago, never give up doon sa mission ibinigay sa'yo ng Panginoon. Again po, ang pinag-aaralan natin ngayong gabing ito is visionary leadership. Ito po ay patungkol lang sa Habakkuk, nag-focus lang tayo. And then next week po, we will continue at magtatapos po tayo dito next week sa ating pang-last na session ngayong August po, Vision, Dreams, and Prophecy. Yan po ay nasulat sa Acts and sa Joel. So, dito na po muna natin tatapusin yung pag-aaral na to. Dalahin ko po na tayo ay na-empower ngayong gabing ito. God bless.